So hi, welcome back to my channel. And so for today's vlog, for today's video, is about how to correctly shade your Scantron answer sheet in lead. So paano nga ba yung tamang pag-shade sa inyong Scantron sheet pagdating po ng board exam? So share ko to sa inyo kasi syempre na-experience ko din to, and just want to share that anyways I passed the board exam in just one take. So oh my gosh, naloloading ako nun. So gusto ko lang i-share sa inyo to kung paano yung tamang pag-shade, at anyway kung paano ko ginawa yung pag-shade doon sa aking Scantron sheet that time na nag-board exam ako. So, pakita ko sa inyo kung ano nga ba yung klase ng Scantron sheet, no? So, I think naman nakikita nyo na to sa Google, or nakakabili kayo ng Scantron, sample ng Scantron answer sheet sa mga ibang like for example Carl Balita or the Sir Melvin. Alam ko meron na si Sir Melvin Scantron sheet yan. And pwede rin kayong mag-search sa Google yung sample of Scantron answer sheet para makapag-try kayo kung paano nga ba mag-shade doon. Para hindi kayo masyadong pressure or hindi kayo masyadong or meron na kayong knowledge kung paano nga ba mag-shade doon sa Scantron sheet. Pero mas maganda pa rin na manonood kayo ng mga tips, especially doon sa mga naka-experience na ng pag-board exam, no? Kung paano nila ginawa yung pag-shade doon. Pakita ko lang po. Ito po yung example ng Scantron answer sheet. So, pakita ko muna dito, no? Ayan. So, parang baliktad kasi dito sa camera ko eh. So, ayan yung sample ng Scantron sheet. And then, as you can see, dito po, ayan. So, nakalagay kasi doon. Before that kasi ako nagsagot, actually, binasa ko din talaga yung mga instructions doon. So, make sure na basahin nyo muna yung mga instructions doon sa Scantron answer sheet. Okay? So, huwag kayong magmadali na sagutan agad yung Scantron sheet na hindi nyo pa nababasa yung instructions kasi may possibility na magkamali kayo. Gosh, may kamali talaga kayo. Baka hindi na talaga kayo palitan or bigyan ng another Scantron. I do not know kung nagbibigay pa talaga sila. No? And then, nakalagay, do not use too much pressure. So, nakalagay naman talaga doon. And then, ayan. So, nakalagay dito, no? So, dito na siguro tayo sa important mo. Important, do not use too much pressure. So, syempre, pag nag-shade kayo, hindi masyadong, hindi masyadong madiin at hindi rin masyadong hindi madiin. Something like that. Yung sakto lang, tamang diin lamang. And use standard number 2 pencil. Number 2 pencil, Mongol 2, like this. Ayan, alam naman natin na ito talaga yung ginagamit sa board exam. And then make the mark dark and straight. So later, so papakita ko sa iyo kung paano ako nag-shade or tamang pag-shade ko ng sa aking Scantron answer sheet. Okay. And next is hindi rin pwedeng i-circle mo lang siya, and hindi rin pwedeng i-line mo lang siya. Make sure na naka-shade talaga po yung pagsagot nyo sa Scantron answer sheet nyo. Kasi yun po yung tama. So, check up natin kung paano ako nag-shade sa aking Scantron sheet nung ako ay nag-exam. So, ngayon, ganito yung tamang
yung pag-shade ko that time nung ako ay nag-board exam. So, check muna natin, no? So, dito yung name ng, yung pangalan natin, name natin. And then here is yung subject natin, general education, professional education, and or yung your major subject. Naka-indicate dito, use black ball pen. Ayan, so test question set box. So, nasabi ko na to kanina. So, yan, set A or set B. If you are set A, you need to shade this one, the set A. So, make sure na you are the set A, ha? Baka ilagay nyo set B. Oh my gosh. And then, the examinee na ID number. So, ayan. So, makikita nyo yan doon sa inyong room assignment. And then, ayan, next na tayo, no? Dito tayo sa pag-shade na, no? Kung paano ako nag-shade. Ganito lang po ang ginawa kong technique, no? So, mas nakatulong sa akin and hindi ako nahirapan kung paano mag-shade. Also, mas napadali talaga yung pag-shade ko. Alright? So, ayan. So, nagkikasabay ang aking batchok. Baby. Ayan. Ang pag-shade ko po is, ganito lang po. Shade natin siya sa mga sides niyan. Opo. Ayan. Shades natin siya mga sides. And then, saka natin siya i-shade dito sa gitna. Like, for example, sa number 2, letrang C ang iyong answer. Shade po natin sa gilid. Ayan. Shade natin siya sa gilid. Ayan. And then, saka natin siya shade sa gitna. Number 3, like, for example, letrang B. Ayan. So, as you can see, nakikita niya ba? Ayan. So, dito. Letrang B. Dito muna sa gilid. Ayan. Gilid ulit. And then, gilid. Side by side. And then, sa center na. And letrang D, for example, sa number 5, side gilid, guhitan lang, shade dito, and then, gitna. Letrang C, again, letrang, number 6, rather, letrang D, like for example, so shade natin, gilid, 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 yan, and then, so, mas madali, para sa akin and hindi ako masyadong nahirapan doon sa pag-shade. Kasi nga, mas madali para sa akin na i-shade ko siya sa gilid muna bago ka mag-shade sa center. Kasi pag i-shade mo siya agad sa center, ang messy niya and then mas matatagalan kang mag-shade. Ayan. So, letrang C sa number 8. For example, no, shade ko muna yan. Mami! Saka mo siya shade sa center. Ayan, mas madali, diba? So, ang clean niya or ang linis niyang tingnan, malinis siyang tingnan, and then, hindi ka mahihirapan sa pag-shade talaga. Mas mabilis, no? So, after mo mabasa yung question, pag nabasa mo na yung question, and then, you are... Wait lang pa. Alright, let's continue po. 10. Okay. Number 10, like for example, letrang A tayo. Shade again natin. So, pakita lang natin mas maigi, no? Shade natin sa side by side niya. Ayan. And then, saka ka mag-shade sa center talaga. And then, 11, no? Check natin ulit, no? O, sige, ganito. Pakita talaga. Ganito, ha? Shade ko sa... Uy. May kamay. Shade natin dito sa gilid. Ayan, shade sa gilid. Ayan. So, yan. So, as you can see, konti na lang yung nasa gitna na isi-shade mo. Ayan. So, mas mabilis. Again, number 2. Shade natin. Gilid. 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 Sa D. 13D. D? Ayan. Yan. Make sure na, do not use too much pressure sa pag-shade. Yung masyado siyang madiin. Kasi nga, sakto lang, saktong diin lang. Kaya nga,
Huwag kang ma-pressure dyan sa pag-shade mo. Kasi, maaring mabutas ang iyong scantron. Pwedeng mabutas yung scantron mo. Ayan, so, 16, B. Ayan, pag sure ka na sa answer mo, i-shade mo na siya ng pag ganito. And then, ayan, shade mo na siya. D, yan, shade natin. Ayan, so as you can see talaga, na, konti na lang. So, mas mabilis. So, shade, side by side, and then gitna, center, shade. Ayan, alam niyo, mas hindi ako nahihirapan sa technique na to. Kasi, weakness ko talaga yung pag-shade, especially dun sa bilog. Ayan. Sa bilog talaga. Yung circle na pag mag-shade ka, oh my gosh, weakness ko yun. And natuwa talaga ako nung bumili ako ng Scantron sheet, example of Scantron sheet, kasi napansin ko na ganito pala siya. Hindi siya pala circle. So, mas mabilis para sa akin mag-shade. Lalo na gagamitan mo siya ng technique. Ayan. Shade. Ayan. Gilid. Gitna. So, gilid. Gitna. Gilid, gitna. So, ayan. So, napadami na tayo ng pag-shade, no? Ayan. Actually, nakakamiss din to eh. Nakakatawa lang na maalala mo yung ginawa. And then, nakapasa sa board exam. Oh my gosh. Ayan na ang aking hands ng aking baby. And, yes po yun. At yun lamang po yung aking ginawa kung paano ako nag-shade dun sa Scantron sheet. And, wag pong kalimutan yung mga advice na ibinigay ko dun sa pag-shade ng Scantron sheet. And that's it. Thank you for watching. I hope you like this video. And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye. See you on my next vlog.